Magandang araw po sa inyong lahat and welcome sa Usapang Tito Manny. Kaampo ng mga Duterte, nasa panic mode na dahil sa nalalapit na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kailangan nilang magkumahog. Dapat makuha nila ang simpatya at boto ng mga Pilipino. Kailangan nilang ipanalo ang kanilang mga kandidato sa pagkasenador para isalba si Sara Duterte sa conviction sa kanyang impeachment trial. At dahil ang impeachment trial ay magsisimula pagkatapos ng SONA ni President Bongbong Marcos sa Hulyo, sabi po dito sa balita, impeachment trials against Vice President Sara Duterte will commence after President Ferdinand Marcos Jr.'s fourth State of the Nation address. Yan po ay ayon kay Senate President Chis Escudero. Most likely, when the new Congress already enters into its functions, that means after SONA. SONA, I think, is on July 21. So the trial will commence after that day. So alam nyo ang iniisip ko? Tama lang po. Para sa akin, ng impeachment trial ay maganap matapos ng eleksyon. Dahil kung ngayon po ipipilit yung impeachment trial, sigurado mababasura lang po yan. Dahil hayagan pong sinabi ng mga pro-Duterte senators sa pangunguna ni Amy Marcos, Robin Padilla, Bato de la Rosa, Bongo at ng iba pa, ilalaban nila hanggang dulo yung impeachment na yan para hindi ma-convict at para hindi maalis si Sara Duterte sa kanyang posisyon bilang Vice President. At ngayon, nagkukumahog sila. Ito ang pagkakataon nila dahil kailangan manalo sila sa eleksyon para dumami ang bilang nila sa Senado para maprotektahan nila at para maiwasan makonvict si Sara Duterte. Sabi ng PDP Laban, as the election draws near, PDP Laban urges all Filipino voters to choose wisely who they will vote for, especially in the Senate, where the fate of VP Sara will be decided. At the end of the day, impeachment is a numbers game, and the more allies she has in the Senate, the better for our country. The better nga ba for our country or the better for the Dutertes? The party headed by impeached Vice President Sara Duterte's father has called on voters in the May midterm polls to elect her allies as senators who will sit as judges in her trial where a conviction would prevent her from running for president in 2028, which she said she was seriously considering. Sabi pa ng isang senatoriable ng kampo ni Duterte, the composition of the next Senate will be crucial to the conviction or acquittal of the Vice President. For her political survival, all the 6 candidates of PDP Laban plus its 2 guest candidates must win in the May 2025 senatorial election. So, kailangan nilang manalo kasi ang purpose nila, ang kanilang tanging hangarin ay wag makonvict si Sara Duterte para maiwasan siyang matanggal sa pwesto. Yan ang goal ng PDP Laban at hindi para magsilbi sa bayan. Siguro yung pagsisilbi nasa ilalim ng kanilang agenda. Ang unang-una dapat manalo sila para hindi makonvict si Sara Duterte, para may numbers sila, para pigilan ang conviction ni Sara Duterte. So kung ganun ang kanilang purpose, kung ganun ang kanilang hangarin sa eleksyon na to, sa tingin ninyo, iboboto sila ng taong bayan? At ito ang sentro ng kampanya ninyo? Iboto ang mga kandidato ng PDP Laban. We have to save Sara Duterte. Yan ang inyong battle cry ngayon. Hindi yung vote for us, for we are ready to serve the people. Hindi parang vote for us because we are ready to serve Sara Duterte. So wala na pong pagkapigil. Kung hindi man siya natuloy ngayon, sigurado pong by July after the SONA, matutuloy na po ito. So, ibig sabihin niya, ilang buwan pang mai-stress si Sara Duterte kakahintay sa araw ng kanyang trial. Pero ano ba ang sinabi ni Sara Duterte? Hindi daw siya sisipot sa impeachment trial, baka daw ma-intimidate yung mga tao dun sa impeachment trial. Lalong-lalo na daw yung mga senador na kapag nakita daw siya, ay baka ma-intimidate lang. Napakataas talaga ng tingin ni Sara Duterte sa kanyang sarili. Mai-intimidate yung mga senador? Well, hintayin mong matapos ang eleksyon. Kapag kokonti na lang ang mauupong mga pro-Sara na mga senador dyan. Sabi nga ni Ramon Tulfo sa isang post niya,
Vice President Sara Duterte is putting up a brave front on her impending impeachment trial in the Senate. Asked if she was affected by the impeachment complaint being approved by the House of Representatives, Sara said a lover's breakup was more hurtful. Of course, she's worried the Senate, acting as an impeachment court, might find her guilty and unseat her. Her show of dismissive attitude is just juvenile bravado or pretense of bravery. It would be better for Sara to shut her big mouth and look for brilliant lawyers to defend her. No amount of defense by her millions of trolls on social media will prove her innocence. Discerning followers of social media know those trolls are non-persons but AI employed by China. As things go now, Sara's fate is sealed. Ibig sabihin, wala na pong kawala si Sara Duterte. A conviction is forthcoming. Halatado naman po sa inaasar ni Sara Duterte that she is trying to put up a brave front. Sino bang normal na tao or lalo na yung mga nasa posisyon sa gobyerno ang hindi may stress kapag nakita mong 80% ng mga kongresista gusto kang ma-impeach at yung mga kongresista niyan ay representatives po ng taong bayan at 41% ng taong bayan gusto siyang i-impeach o ngayon na-impeach na, ito ay tutuloy na sa Senado at magiging blessing pa nga kung ang impeachment trial ay magsisimula sa July. Dahil sigurado na po para sa akin ang conviction ni Sara Duterte. Tapos ngayon sasabihin niya, hindi siya a-attend sa kanyang sariling impeachment trial? Anong tawag niyo doon? Natatakot si Sara Duterte na harapin ang kanyang multo. Hindi ba sabi niya, wini-welcome niya yung impeachment trial sa kanya dahil siya na lang daw ang uusigin, siya lang ang babanatan, siya lang mag-isa ang titirahin, and to save her people, yung mga tao niya, sa panghuhusga ng taong bayan. Tapos ngayon, bigla siyang magbaback down at sasabihin niyang hindi siya a-attend sa trial? Takot po si Sara Duterte na harapin ang consequences ng kanyang ginawa. Sa bagay, sa lahat naman, kung mapapansin ninyo, mula nung vice presidential debate, sumali ba si Sara Duterte na kahit na isa man lang debate para sa mga vice presidents? Hindi. Sa congressional hearing, takot siyang mag-take ng oath at sagutin yung mga akusasyon sa kanya. Samantalang yun ang pagkakataon niya to clear her name. Pero pinilit niyang magpakabratinela. Nung pinatawag siya ng NBI, hindi ba hindi rin siya sumipot? O ngayon, sinasabi niyang handa siyang harapin ang impeachment trial. Biglang sasabihin niya, hindi siya a-attend at baka ma-intimidate lang daw yung mga senador sa kanya. Halatang halata na siya ay nagtatapang-tapangan para ipakita sa kanyang minions, sa kanyang mga supporters na hindi nila ako kayang salingin. Ako, si Sara Duterte. Pero sabi nga ni Ramon Tulfo, Sara's fate is sealed unless mag-resign siya. So, dapat ba natin pakinggan ang PDP laban at iboto ang kanilang mga kandidato? Dun nga sa recent na Pulse Asia survey at sa lahat ng mga inilabas na survey, nangungulelat po ang mga kandidato ng kampo ni Duterte. Pero ayon po sa taong bayan, our votes are sacred, not a shield for the incompetent and questionable. Elections should empower the people, not protect politicians. Yet, PDP Laban is twisting the 2025 narrative with Save Sara, as if the election's sole purpose is to shield one leader from accountability. This is not just political gimmickry. It is a deliberate miseducation of the public on the sanctity of the vote. A vote is not a weapon to defend personalities. It is a responsibility to choose leaders based on competence, integrity, and service. But PDP Laban and its allies are banking on someone without political maturity or proven leadership. Someone who has yet to demonstrate the ability to govern effectively, yet is being framed as indispensable. Instead of answering hard questions about mismanaged confidential funds, the political use of taxpayers' money, and failures in governance, they push a narrative of persecution, turning scrutiny into victimhood. This is how democracy erodes.
when people vote based on emotional manipulation rather than accountability. Unqualified leaders remain in power and corruption thrives. For 2025, elections must be about the Filipino people, not about saving any politician from the consequences of their own actions. Ang boto natin ay hindi panangga para sa mga leader na ayaw managot. PDP Laban wants us to believe that 2025 is about saving Sara. Pero sino ba talaga ang dapat nating unahin? Ang bayan na nangangailangan ng tunay na leader o isang politikong ginagamit lang ang eleksyon para sa sariling kapakanan? Matalino na po ang mga botante sa mga pahayag ng PDP Laban na ito na gusto nilang manalo sa eleksyon to save Sara Duterte, mas lalo kayong mawawalan ng boto galing sa taong bayan. At may nabasa akong isang artikulo na kaya daw natatakot si Sara Duterte sa impeachment trial ay dahil ipapasabina ng Kamara ang kanyang mga bank accounts. Sabi po dito, lagot na ba si Inday? Kamara, ipapasabina ang bank records ni Inday. Mas lalong umiigting ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte dahil mismong mga impeachment prosecutors ng Kamara ang maghahain ng sabina sa kanyang bank records. Ayon kay Representative Joel Chua, pinapayagan ng batas na buksan ang bank accounts para sa impeachment cases kaya walang ligtas ang sinumang may tinatagong lihim. Habang papalapit ang posibleng impeachment trial sa Senado, puspusan na ang House Prosecution Team sa pag-review ng ebidensya, pangangalap ng bagong dokumento at pakikipag-ugnayan sa mga financial agencies para tuluyang mabunyag ang katotohanan. Ano nga ba ang itinatago ni Sara? Bakit tila takot siyang ilabas ang kanyang financial records? Ang tanong ng bayan, nasaan ang pondo? So, lagot na. Magkakaalaman na. At ang sabi nga ng isang commenter dito, para maiwasang ilabas ni Sara Duterte ang kanyang bank records, kailangan niyang mag-resign or dapat manalo lahat ng mga kandidato ng PDP Laban sa darating na eleksyon to save Sara Duterte from conviction. Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos ti Agnina.